Ang linis ng tubig. Ang lambot ng buhangin. Ganda nga dito, kaso yung kalsada. Wow. Ano nyo naman yan? Ano ba itong pinagpupuntahan ko? So iniwan ko muna yung motor doon sa taas. Hindi na kasi kaya ng motor dito eh. Sarap magmotor ngayon oh. Solo natin yung buong Aurora. Ang sarap. Yung pera, nandyan lang yan eh. Pwede yan kitain. Pero yung oras mo, yung moment, hindi na yun babalik. Mabuhay habang may buhay. At enjoyin ang buhay. Kailangan natin ito paliparan. Sayang eh. Punta tayo dun. Kahanap na lang ako ngayon ng mga pwede pa nating makuhang shot. Mas maganda talaga yung kwento kung may kasamang litrato eh. Minsan kailangan lang natin lumayo para makita ang perspective na hinahanap natin. Iwanan ang ingay ng syudad at pumunta sa tahimik at payapang lugar. Hayaan ang sariwang hangin kasama ng magagandang tanawin na dalhin tayo sa kalayaan na hinahanap natin. Ako si Hate at samahan niyo ako sa Kasiguran, Aurora para sa isang litrato. Time check, 2:42. Nandito na tayo sa kalagitnaan ng Plaridel Bypass Road. Kung kailan naman nagmahal yung gas, tsaka naman natin naisipan mag long ride papunta dito sa Aurora. So far so good naman yung biyahe natin. Ang dami lang nating nakasabay na truck kanina. And itong maps sa Bulacan tayo pinapadaan. Nakaschedule na kasi sa atin to guys na ito yung pupuntahan natin for this week. Kaya itutuloy na lang natin. Kahit doble na yung gastos natin sa gasolina, doble na yung gastos natin sa presyo ng gas, doble pa yung gastos natin dahil dito sa motor na gamit natin. Gamit natin tong Kymco DTX 360. So 300cc to. First time natin gagawin to, itong long ride dito sa Aurora. Tapos gabi pa, hindi ko kabisado yung daan. Medyo mabagal yung takbuhan natin kasi hindi ko nga kabisado. Nakakatakot mabulaga ng mga lubak at saka yung mga kalsadang may biglang likuan, may mga tumatawid. Ng 600 metro. Lumiko pa kanan. Okay, yung maps natin nakakonect siya sa intercom na nasa helmet natin. Tapos yung mic naman na ginagamit natin dito para sa action camera, nasa loob din ng helmet. Lumiko pa kanan. Mahaba ang biyahe papunta dito sa Kasiguran, 8 hanggang 10 oras, nakadepende sa traffic na dadaanan mo. Kaya mas maganda talaga umalis ng madaling araw at para hindi din mainit. Kulang 3 oras na lang mararating na natin yung Kasiguran, Aurora. Hinto ako dito, kailangan natin mapicturean to. Wala naman na tayo ibang spot eh. Pasikat na yung araw. Actually nakasikat na yung araw. Huminto lang ako dito sa gilid para magpalipad ng drone. Ito lang kasi yung kahit papano magandang spot na nadaanan natin timing sa sunrise. Mission complete. Hindi ganun kaganda yung view, pero kinuhaan pa rin natin kasi sayang, nandito naman na tayo. Ganda dito, coastal road. Unpredictable talaga yung weather dito eh. Biglang umambon, kaya napasuot tayo ng poncho. Ganda siguro talaga dito kung clear na clear yung weather. Dadaanan lang natin siya. Ang target talaga natin is yung Kasiguran. Less than 100 kilometers na lang, nandun na tayo sa Kasiguran. Kahapon nag-check ako ng weather, clear na clear tong Aurora eh. Wala siyang kaulap-ulap. Baka kasi maaga pa naman, kaya ganito pa. Baka mamaya mag-clear siya. Itong motor natin hindi na to dual sport.
Pero semi-adventure bike pa rin naman siya, or adventure scooter. Kasi maganda rin naman yung suspension niya, tsaka yung position kung paano mo siya i-ride. Ang problema lang, pinalitan natin to ng gulong. Ginawa nating street tires na siya. Medyo madulas na siya sa mga ganito. Pero dahil naman may traction control siya, nako-compensate kahit papaano. Ang ganda ng mga puno dito. Ang gandang gawing subject. Walang dahon. Hinto nga tayo dito subject. Basic composition lang. Center and okay na ako sa shot. Ito yung maganda sa chill ride, yung wala kang hinahabol na oras. Pwede kang huminto pag may nakita ka na interesting na spot. I-appreciate yung lugar at syempre, kuhaan na din ng litrato. Hindi ko alam kung ulan ba to, ambon o fog. Pero ngayon parang dito sa taas parang fog siya eh. Ang lamig. Ang ganda rin na itong aurora eh. Ito yung part ng Sierra Madre na bandang gitna ng Luzon. Kaya ang sarap din mag-ride dito. Ang lamig. Naka 300 kilometers na tayo. Nagsimula tayo ng exactly 1 AM. May mga stopover tayo. Siguro total natin yun mga 1 hour. Lahat-lahat siguro or less than 1 hour. And ang oras na ngayon is 7:35. Mabilis yung biyahe natin kasi wala naman masyadong kasabay. Doon lang tayo natagalan sa may Bulacan kasi ang daming truck, tapos ang daming lubak, kaya medyo nag-aalangan ako. Pero pagdating sa Plaridel, sa bypass Nueva Ecija, tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Ang mahal ng gasolina, pero ang pinaka-concern talaga natin is hanggang kailan ang supply ng gas. Paano kung bigla na lang siyang maubos tapos wala ka na talagang mabili? Welcome to Aurora! Napuntahan din natin itong part ng Sierra Madre. Unlimited yung coastal road dito. Ganda. Ganda oh. Ang ganda oh. Nandito pala tayo ngayon sa Dipaculao, Aurora. Coastal Road, unlimited coastal road. Kain muna tayo. Hindi pa tayo kumakain ng breakfast eh. Pagkatapos mag-almusal, tuloy na ulit tayo sa biyahe. Ganda. Ang ganda dito. Akala ko guys, madali na lang natin makukuha yung 100 kilometers eh, hanggang Kasiguran eh. Madali nga lang yung 100 kilometers. Yun ay kung diretso yung 100 kilometers. Eh hindi diretso. Lalo na tumuwid pa tayo dun sa bundok. Grabe yung mga twisties dun sa bundok. Talagang magme-menor ka eh. Kasi mga alanganin. Meron pa tayong 33 kilometers and 39 minutes. Yun o. Basta naman yun. Solid. Hindi ko alam kung totoo to na 39 minutes na lang nandun na tayo. Parang hindi na ako naniniwala eh. Ang sarap lang magbiyahe ngayon kasi wala kang kasabay. Solong-solo natin yung kalsado. Naka-schedule to talaga sa atin eh. Whatever it takes. Ayoko kasi talaga nagbibiyahe dito sa north eh. Dahil ang traffic talaga sa Bulacan. Tapos ang pangit ng kalsada. Tapos ang hirap baybayin ng EDSA. More on Quezon lang tayo. Actually yung Quezon hindi pa nga natin nauubos eh. Mahirap ubusin yun kasi napakarami talagang magandang lugar. Portion lang talaga ng Sierra Madre yung nakukuhaan natin. Dito naman sa Aurora, ang napansin ko sa kanya, mukha siyang
Mukha lang siyang marilaki, pero ang view mo bundok at saka dagat na maganda, which is maganda talaga siya. Ito, tabing kalsada lang to, as in gilid lang ng kalsada. Tingnan nyo naman yan, ang ganda naman talaga ng view na yan, no? Solid na solid. Buti na lang talaga ito yung dala natin na motor, maxi scooter, automatic, pipigain mo lang. Para naman sa photography equipment na dinala natin, meron tayong main camera with lens, meron tayong action camera na ito yung DJI na nasa helmet natin para sa POV. Ito yung modular na screen nya, 360 camera, Insta360 One RS. And then yung cellphone natin, accessories na dala natin sa kanila, meron tayong main tripod, tapos meron din tayong tripod para dito sa ating cellphone para sa mga vlogging clips natin. So itong adventure na to, more on ocular lang to talaga. Kung may makita tayong magandang picturean, pipicturean natin, pero kung wala, okay lang rin, kasi first time natin dito eh. Hindi pa natin alam yung mga location, yung mga magagandang spot and vantage point. Kaya more on moto adventure talaga to. I-enjoyin lang natin yung pagta-travel. And preparation ko na rin to para sa gagawin kong North Loop. Pupuntahan natin yung Apari, yung Santa Ana, yung dulo talaga ng Pilipinas. Bala kong kuhain yun ng 3 to 4 days para hindi tayo masyadong nagmamadali. Ang sabi sa research ko, ano siya eh, 1,200 to 1,800 kilometers yung buong North Loop. So gagawin natin yon para sa epic na picture. Syempre nag-archive na tayo ng mga landscape ng Pilipinas. Nangangarap din ako guys eh, magtatayo tayo ng gallery, yung collection ng mga epic photos. Pag naipon ko na talaga sila, actually marami na ako, pero wala pang budget, tsaka wala pang naniniwala sa atin eh. Pag dumating yung time, pag niloob ng universe, pag niloob ni Lord, gagawin natin yun. Matutupad yun lahat sa tamang panahon. Sabi nga nila, tatayo natin yung Philippine Landscape Gallery. Paano ba? Ano bang magandang pangalan doon? Epic Philippines Photo Gallery, HPTV. Wah, someday magastos tong ride natin na to eh, pero bawing-bawi naman kasi parang nirentahan mo yung buong kalsada. So ito yung kapalit ng mahal na gasolina. Yun na lang yung iniisip ko eh, kahit doble-doble yung gastos natin para sa efficient na biyahe, para sa magandang experience, okay na rin yun. Yung pera, nandyan lang yan eh, pwede yan kitain, pero yung oras mo, yung moment, hindi na yun babalik. Kaya ganun yung tagline ko guys. See you in the next video. Mabuhay! Mabuhay lang tayo. Mabuhay habang may buhay at enjoyin ang buhay, diba? Samahan mo na rin ang photography kasi mas masaya ang kwento kapag merong litrato nakuha mo. Di pwedeng hindi natin yan balikan. Ang ganda ng view. Nakakababa ba ako doon? Gusto kong bumaba eh. Saan ako pwede bumaba? Gusto kong babain yan. Ayan, dito pwedeng bumaba, kaso may aso. Ayaw sa akin ng aso. Ang bihira naman eh. Parang salamin yung dagat oh. Wala kasing alon. Tapos ito, yung islang yan, nakapaikot siyang ganun, kaya hindi pumapasok yung alon. Para siyang salamin oh. May reflection ng sky. Kaya ko ba ito babain? Problema ko pag aakyat, tapos pag bumaba ako, hindi ko makikita yung motor. Pero ang gandang composition niya no. Dito po may mga bato-bato. So kailangan natin ito paliparan, sayang eh.
Ganda nito ah. Iba't ibang kulay. Colorful. Golden. Nasa Kasiguran na nga pala tayo guys. 11 kilometers na lang para marating natin yung pinin ko dito, na hindi ko alam kung ano yung pinin ko na beach. Yung area na yon tingin ko maganda dun, kaya hindi na nga natin kailangan ng specific na beach. Kung ano lang yung madatnan natin doon na tingin natin maganda, dun tayo mag-stay. Guys, lumampas tayo sa Kasiguran. Barangay Dilasag na raw to. Ito yung huling bayan ng Aurora. At ang ganda dito. Ikutin na rin natin to ng buo. Sayang naman, di ba? Daming mga nyug, oh. Sarap magmotor na yun, oh. Solo natin yung buong Aurora. Imagine niyo yan. Solo natin. Ang sarap. Meron palang ganitong lugar dito sa Luzon. Talagang mapapawaw ka na lang sa mga beach at coastline dito sa Aurora. Hindi siya overrated at talagang mga virgin beaches pa. Parang virgin paradise. Mababaw lang yung tubig, oh. Mababaw lang rin yung alon. Mahina, hindi ganun kalakas. Wow, ang ganda nito. Solid. Ang ganda naman ng lugar na to. Kaganda namang lugar nito. Yung dalampasigan, puno ng mga nyug. Turn right, then Ano turn to? right. Kalsada pa ba to? Turn right, then head north, Lubak then short na. left. Pero kaya pa rin naman to ng ating motor. Papunta tayo ng Parang Hills. Bakit Parang Hills yung pangalan niya? Kasi kunyari hills, hindi siya totoong hills, kasi parang hills lang. Hindi natin alam. Nakakakaba tong motor natin na ganito, Meters, make a U-turn. pero carry lang naman. Hello po. Ani. Punta lang ako dapat Kasiguran eh. Kaya ba to ng motor? Kayaanin mo, Kim ko. Lumalaban siya. Hindi, labanan mo. Labanan mo, kaya mo yan. Ito ang problema dito. Kailangan ko bang patayin yung traction control ko? Wow! Ang ganda! Kaya pala siya parang hills, kasi para talaga siyang hills. Tingnan nyo naman yan. Continue for 1 kilometer. Wow! Manahimik ka na dyan, Waze. Head east. Para nga siyang hills. Kaya parang hills. Kaganda naman na itong lugar na to. Sulit yung 400 plus kilometers. 420 kilometers na tayo. Tapos solo. Ano to? Nirentahan ko to ng solo. Kaya mo yan, Kim ko. Adventure ka, di ba? Solid. Ang entrance fee dito is 20 pesos para lang sa environmental fee. Tapos nandun yung mga taga-tourism sa baba, nagko-collect lang sila kung taga saan ka. Ang ganda ng lugar. Tapos solo lang ako nandito. Do mahirap to puntahan kasi dulong part to ng Aurora eh. Pero mas madali itong puntahan kaysa sa Batanes. Look at this epic adventure. Woo! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Di pwedeng hindi natin i-maximize yung moment na to.
So ganito ang solo content creator guys. Kailangan alam mo kung paano mo gagamitin at i-maximize yung mga resources na meron ka. Kagaya nito, kaya niya sumunod sa'yo ng kusa. No need na para sa cameraman. Let's go! It's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you. Mission complete. Nakuha na natin yung mga gusto nating clips and shots gamit yung drone. Main camera naman yung dala natin. Puntahan natin yung maaabot na itong motor. Tingnan natin kung hanggang saan aabot si DTX. Kung yung Honda Navi to, ipinasok natin to hanggang dun sa sulok-sulok na itong mga daanan. Ito kasi ang laki. Hindi natin maipasok ng dire-diretso talaga. So iniwan ko muna yung motor dun sa taas. Dala natin yung main camera. Ito tayo dun sa dulo. Hindi na kasi kaya ng motor dito eh. Malaki rin kasi siya. Kung yung maliit na motor to, o kaya yung CRF, diretso natin yun dito. Next time, yung CRF yung dali natin. Ay kaso hassle pala yun, kasi wala yung compartment eh. Limited lang yung madadala nating gear. Hindi natin madadala yung malaking drone, tapos hindi tayo makakapagdala ng ibang mga accessories. Pero may papasok natin siya dito. Yun naman yung advantage niya. Though nakuhaan na natin to ng photos gamit yung drone, iba pa rin kasi yung DSLR. Kagaya niya, no? Hindi naman yan nakikita ng drone eh. Pero ako nakikita ko yan na maganda. Ang laking tulong talaga ng mga devices natin ngayon, lalo na para sa mga solo content creator. Dapat lang talaga alam mo kung paano gamitin at i-maximize yung mga equipment na meron ka for your own advantage. Ang saya nung mga ganitong adventure eh, yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tapos mapapadpad ka sa mga ganito kagagandang lugar na hindi mo inaasahan na meron palang ganitong klaseng lugar na mapupuntahan ka sa araw na yon. Tapos ang malupit doon, na-picturean mo, di ba? Hindi yung ikikwento mo lang na, uy, nakapunta ako doon sa ang gandang lugar doon sa may Aurora. Sayang kung ganun lang yung kwento, di ba? Mas maganda talaga yung kwento kung may kasamang litrato eh. Tapos syempre, kung nakuhaan mo ng maganda yung lugar, lalong mas okay. Kaya maganda kung mag-aaral ka din ng photography eh. Ano naman kaya yung makikita natin dito? Merong parang bahay. Nice. Na-enjoy ko tong moto adventure natin na to ha. Karating tayo sa ganitong klaseng lugar na tayo lang yung nandito. Hindi siya madaling puntahan, pero hindi ko rin masasabi na mahirap to puntahan eh. Malayo lang, matagal lang, kailangan mo lang ng pasensya. Pero kung ano, sa kayang-kaya mo naman to mapuntahan kung gugustuhin mo. Nakakapunta nga tayo sa matataas na lugar eh, kagaya ng Pulag. 'Di ba? Nag-i-effort ka doon. Sana i-promote to ng maayos nila, tapos ma-maintain tong lugar ng ganito kaganda. Kahit pa paano, naayos nila yung daan eh. Pakita ko sa inyo yung daan. Ayan oh.
Pagkatapos ko sa Parang Hills, bumalik na ako sa Kasiguran para doon na maghanap ng campsite. Mali pala yung napasok ko. Papunta naman tayo ngayon dito sa Tibo Tidal. Ganda nga dito kaso yung kalsada. Ngayon kine-question ko na yung sarili ko kung tama pa ba tong mga pinaggagawa ko. Ano ba itong pinagpupuntahan ko? Manageable naman sana yung ganitong daan kung maliit at magaan na motor lang yung dala natin. Kaso dahil nga mabigat at hindi naman pang adventure tong motor na dala natin, medyo pahirapan tong ganitong buhanginan na daan. Lalo pa na solo lang tayo. Wag lang talaga uulan bukas kasi hindi tayo makakalabas dito pag nagkataon. Parang hindi na kaya. Buhangin. Natatakot ako baka mabalaw ako solo kasi. Tibo Tidal yung tawag nila dito. Ang ganda nga. Ayan oh. Kapag low tide, lumalabas yung maraming rock formation dyan. Tapos pwede mong lakaran. Nagkakaroon ng parang pond. Ang linis ng tubig. Solid. Iwan muna natin yung motor doon. Nakarating na naman tayo sa isang napakagandang dalampasigan. Sana lang makisama sa atin ang langit bukas ng umaga. Pasok natin to dun sa campsite. Kailangan mabilis, steady pace, at walang paligoy-ligoy. Sunrise talaga dito sa Kasiguran kaya wala tayong sunset dito. Ang pwede lang natin gawin ay maghanap ng lugar kung saan tayo magpapalipas ng gabi at paghandaan yung sunrise para bukas. 10 pitching lang yung in-avail ko. So ang 10 pitching dito is 350 lahat na yun kasama na yung entrance. Parang yung entrance is 50, yung 10 pitching is 300. So 350. And yung pinakamura nila ditong kubo, ayan, yung triangle hut. 2,000 daw yan. May kasamang saksakan siya sa loob, tsaka electric fan, tsaka yung mga usual na beddings. And good for 2. Eh tayo, solo lang naman tayo eh. At tsaka yung gamit natin, safe naman siya kasi ilalagay natin siya sa motor kapag umalis tayo. And yung tent, yung nandun lang is yung tulugan lang talaga natin. Diba? Tipid, 350. Panggas na rin natin yun. Yung setup natin. Kita ko sa inyo yung mga nasa loob. Ganyan lang, basic. So yung damit ko, yan na rin yung magiging unan ko. Yung tubig natin 2 litro, meron tayong skyflakes, sweets, tsaka sardinas. Yan, mag-survive na tayo dyan buong gabi. Bukas naman, maghahanap na lang tayo ng kakainin. Chill camping. Parang hindi ka gustong buhayin ng alon na yan kapag nandito ka dito sa mga patok. Dito natin aabangan yung sunrise bukas. Naghahanap lang tayo ng magandang spot. At sana bukas low tide din during sunrise. So exploration 101. So bago mo makuha yung magandang photo, dapat pinag-iisipan mo mabuti kung paano mo i-compose or gagawin yung composition para doon sa photo na iniisip mo. So ang thought process, hanapin mo yung magandang vantage point. Puntahan mo ng maaga, mag-ocular ka, tapos pag nakita mo na, magdasal ka na lang na maganda yung weather at saka mag-align yung mga bagay-bagay. So hindi siya certain na dahil nag-prepare ka, naghanda ka dun sa shoot mo, makukuha mo na agad. Hindi siya ganun. Meron pa ring chance na hindi mo makuha yung shot. Pero syempre, kung hindi ka nag-prepare, hindi ka naghanda, kailangan naman makuha mo yung good shot or yung epic shots, di ba? Wala nang tao dito sa part na to.
Kasi sino ba naman yung gustong pumunta sa mga ganitong klaseng lugar, di ba? Ayan o. Tingnan nyo kung gaano katatalas yung mga bubong yan. O baka pagod na sila. Kasi late na tayo nakarating dito eh. Good morning, kasiguran. Mukha bang magkakaroon ng magandang sunrise yan? Madilim pa pero kailangan na natin pumunta doon sa spot kung saan natin aabangan ang pagsikat ng araw. Hindi tayo sigurado kung may makukunan tayong magandang litrato dahil sa makapal na ulap. Pero hindi yun hadlang para hindi natin ituloy yung pagpunta doon sa spot kung saan natin gagawin yung composition na naisip natin. So nandito na tayo sa spot na naisip natin since doon yung sikat ng araw. So hahanapan natin yan ng foreground na doon din nakatapat or doon sa direction na yun. Diba? Ito pa rin yung gamit natin na tripod. Budget friendly na tripod from KNF Concept. Gustong gusto ko talaga to kasi maliit lang siya. Hindi siya hassle. Mas marami pa tong napuntaan kesa dun sa mga tripod ko na mas mahal. More on pack light adventure tayo. Kaya syempre, mas efficient magdala ng mas maliit na tripod. Palipad din tayo ng BTS ng drone. Sayang yung moment ba? I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Unfortunately, hindi tayo nakakuha ng epic sunrise dito sa lugar na to. Pero carry lang, napicturean pa rin natin yung mga magagandang spot saka yung area. Masaya pa rin yung experience. So, nag-aanap na lang ako ngayon ng mga pwede pa nating makuhang shot dito. Especially naglabasan na yung mga turista. Mas maganda kasi yung landscape photo kung meron kang scale or meron kang element ng tao na nandun sa lugar. So yun na lang yung hinahanap ko ngayon. Hindi talaga natin hawak ang langit at ulap. At wala talagang kasiguraduhan na makukuha mo ang gusto mo kahit pa sobra mong pinaghandaan. Hindi man natin nakuha yung epic composition na habol natin ngayong sunrise dito sa Kasiguran, ayos lang. Masaya pa din yung experience. Isa na namang rason para balikan natin ulit tong Kasiguran sa mga susunod na adventure. And wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a minute. Okay, ride out na tayo guys, 9 AM. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Hindi laging madali yung mga moto adventures natin. Madalas hindi ko talaga alam yung eksaktong lugar na destinasyon at walang kasiguraduhan kung ano yung dadatnan. Pero para sa akin, ganito talaga ang totoong adventure. Adventure na pinaghandaan pero walang kasiguraduhan. Hindi lang naman kasi nasusukat ang layo ng narating mo sa bilang ng kilometro na tinakbo, kundi sa mga kwento ng biyahe at mga naranasan mo. Kwento na mas maganda kung may kasamang litrato. Litrato na kuha mo. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Salamat sa pagsama at panonood. Muli, ako si Hate. See you in the next video. Mabuhay! Love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.